Sa panahon ngayong fake news ay laganap, kailangan natin ang gabay, di dapat magtiwala. Itong si Enzo Recto, dalay katotohanan, upang tayo'y ilayo sa mga kasinungalingan. Enzo Recto, Enzo Recto, dala mo ay katotohanan. Enzo Recto, Enzo Recto, kami ay iyong kabayan. Isa siyang abogado, profesor sa kolehiyo, galing sa kahirapan, ngunit siya'y may prinsipyo. Lawak ng kaalaman, di mo matatawaran, dahil siya ay hinubog ng kanyang karanasan. Enzo Recto, Enzo Recto, mga paliwanag mo'y pakikinggan. Enzo Recto, Enzo Recto, ikaw ay aming susubaybayan. Enzo Recto, Enzo Recto, Enzo Recto. So, yan po mga kabunyog, good morning. Good morning mga kabunyog, mga kakampings. I-greet natin si Jess Nacor. Good morning po. Merry Christmas, Sir Jess. Si Niday Chano, si Boy Lumba, good morning po sa inyo. Si Ferdy Gregory, nanonood sa atin from Milan, Italy. Ganon din si Eduardo Achondo. Maligayang Pasko po sa inyo, Sir Teddy Hoson. Si Kabunyog Evo Pema ng Canada, si Archie Pilla, si John Vida Carino ng Toronto Arsenio's Kitchen. Regular viewer natin ang Toronto Arsenio's Kitchen. Si Rodora Katampatan, Merry Christmas po. Siyempre, ang ating isa sa mga loyal na follower ng ating page at ng ating YouTube channel, si Kabunyog Ani Austria, nanonood sa atin from Florida, USA. 8:20 na pala ng gabi doon sa Florida. Good evening po, Kabunyog Ani. Si Binko Barubias, magandang umaga. Cynthia Sumerido Miller, nanonood sa atin from Scotland. Talagang ang dami na nating viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Scotland, kahit nga Ukraine. Kahit minsan nga may nanonood sa atin from Cyprus sa Cyprus. Si Joel Taduran Abansya. Ito si Joel Taduran Abansya, Makamarcos to. Makamarcos. Sabi niya, huwag ka nang umasa, di na uubra paninira mo, mulat na kami. Sabay tawa siya. Ano bang paninira dito, Joel? Kita mo nga ano bang pinakita kong picture? Marcos outstrips rivals. Di ba? Paninira ba 'yan? Headline nga Marcos outstrips rivals. Di ba? Kung naninira tayo, hindi natin sasabihin 'yan. Marami ngang nagre-react sa akin Attorney Enzo, wag mo nang ipakita na lamang sa survey si Bongbong Marcos Jr. Hindi naman totoo 'yan. Sabi ko, hindi po. Tayo naman kung ano yung balita, di sige, ipapakita natin. Hindi naman tayo tulad ng mga Makamarcos, binabaluktot ang balita. Tayo kung ano yung balita, ayun yon. Ang balita, lamang daw si Bongbong Marcos sa survey. O di sige. Kaya wag mo nyo akong sasabihan, yung mga nanonood ditong Marcos, wag nyo akong sabihin na nagpi-fake news. Kung ano yung balita, yon.
ibabalita natin. O lamang daw si Marcos. O sige, lamang si Marcos. Marcos outstrips rivals. Di ba? O, kaya lang, malinaw din na si BP Leni pumapangalawa na. Ano? Pumapangalawa. O, balita rin yan. Hindi naman fake news yan. Ha? Mula sa pang-anim dati si BP Leni, ngayon, ano? Pang-anim, pang-apat, tapos ngayon pang-dalawa na. O, di ba? O, hindi rin naman fake news yan. At mula dating 8, 20% na si BP Leni. Totoo rin yan. O, so, kaya tayo kung anong totoo, yun yung ibabalita natin. Kung ano yung totoo, yun yung sasabihin natin. Bakit natin lulukuhin ang sarili natin? Di ba? Oh, yan. Kaya ang topic natin ngayon, Marcos outstrips rivals. Pero Robredo in clear second placer in Pulse Asia Survey. At makikita natin unti-unti pero tiyak ang paglakas ni BP Leni from 8% to 20%. O di ba? Oh, okay, greet ko nga na nasira yung ano natin, yung pag-greet sa mga viewers natin eh. O sige, kay Lordy Salvador, Merry Christmas. O silent fan daw natin siya. Si Drix Pagyo Villaflor, si Albadjola, good morning. Salamat po, Sir Al, sa pag-greet ng mabuhay sa bunyog pagkakaisa. Si Kabunyog Nixon ng Torres sa US, lahat daw ng pangalan ng buong sangkot sa korupsyon, pwede. Bongbong Marcos, Bongo, Bong Revilla. Hindi na, baka mag-react sa atin Sir Nixon yung mga nanonood sa atin na Bong ang nickname. Cecilio Pronuevo, sabi ni Porbida, tataas din sa survey pagkatapos ng debate. Totoo yan. Napakaaga pa. Napakaaga pa ngayon. Napakaaga pa. Tama yung sabi ni Porbida. Tataas yan. Lalo na pag nagdebate na, wala, may expose yan. Alam nyo, bakit ba ako nagko-komentaryo na mamaya ako pa sana rin i-reserve yung komentar? Nag-greet pa lang ako eh. Ito kasing si Porbida eh. Inaano akong mag-react doon sa post niya eh. Si Ma'am Juliana Bose, good morning. Nanonood sa atin from Shuttle USA. Si Rosduyag Bakudo. Attorney Inso, pag malapit na ang eleksyon, mangunguna na si VP Leni. Totoo po yan. Totoo yan. Yan ang patutunguhan yan. Yung mataas ba, tataas pa yan? Hindi na. Yung mataas, pababa na yan. Yung mababa, pataas yan. Di ba? Yan yun eh. Ganyan ang ano. Alam nga namang nasa tukto ka na, tataas ka pa. Yung ano nga eh, yung bola nga, kapag tinapon mo, bakit? Tataas pa ba yan? Hindi, bababa yan. Ang bala nga, bala na yan ha. Pag finire mo, pag finire mo ang bala, bababa at bababa yan. Kahit pa kaanong kalakas ng baril mo, AK-47 pa man yan, or Garand rifle, o kaya M14, pag finire mo yan sa taas, ang bala, kahit gaano pa kalayo ang abot ng bala, bababa at bababa yan. Ganyan din yan. Kaya, yan, wag tayong Alam nyo po, minsan ang iba nating mga kabunyog at kakampings, attorney, wag kang maniwala dyan sa mga survey. Ano yan? False Asia yan. False Asia yan. Sa totoo lang, ano bang dapat na attitude natin sa survey? Sabi nga ni Eduardo Achundo, rigged survey yan. Alam niyo po ang survey, ganito yan. Ang dapat na attitude yan sa mga survey na yan, huwag tayong huwag tayong patalo dyan. Hindi ibig sabihin na ganyan yung result ng survey, talo na tayo. Hindi ganyan. Guide natin yan. Guide. Ibig sabihin, okay, so ganyan pala ang survey, may positive yan, may negative. Anong negative dyan? Sabi, lamang si Bongbong Marcos Jr. Yan yung positive dyan. Ayan yung negative dyan. Positive yan sa kampo ni Bongbong. So, parang sa atin, negative kasi lamang si Bongbong. Pero tingnan din natin yung mga positive dyan. Anong mga positive dyan? Si Bongbong Marcos, kaya yan lumakas ng ganyan. Ito Bongbong Marcos, 53%. Bakit lumakas si Bongbong Marcos ng 53? Kasi wala na sa pinagpipilian si Sara at si Bongo. Wala na. Inalis na si Bongo. Inalis na si Sara. December 1 to 6 yan na survey eh. December 1 to 6 yan. Kaya expected lang yan na si Bongbong Marcos magpi-53% yan. Expected yan.
yan, ganyan talaga yan. Ang masama diyan, ang masama diyan mga kabunyog, mga kakampings, kung pagsimula ng survey, halimbawa, nagsimula yung eleksyon, nandyan si Sara, nandyan si Bongo, tapos nandyan pa si Marcos. Tapos si BP Leni lumalamang si BP Leni. Tapos nung malapit na yung eleksyon, halimbawa ang eleksyon May 9, last week ng April, nag-back out si Sara, nag-back out si Bongo, biglang hirit si Marcos. Hindi mo na kayang bawiin yan. 'Di ba? Yun yung ano doon. Yan yung problema diyan. Actually, pabor sa atin na ngayon, this early, umatras na si Sara, nag-vice na kay Bongbong. Umatras na rin si Bongo. Positive yan sa atin, mga kabunyog. Bakit? Bakit positive? Kasi kung nagsimula, nandyan si Sara tumatakbo. Tapos si Marcos tumatakbo. Si Bongo tumatakbo. Tapos si BP Leni ang taas. Ang taas ni BP Leni. O di, akala natin, okay na, mataas na si BP Leni. Pumapangalawa si Bongbong Marcos. Pumapangatlo si Sara. Pumapangapat si Bongo. Tapos pagdating ng home stretch, nung mga last week na ng April, malapit na yung May 9, biglang aatras si Sara, aatras si Bongo, biglang hihirit si Marcos ngayon. Hindi na yan kayang habulin ni BP Leni. Kaya ang totoo niyan, mas maganda yan ngayon. Mas maganda yan ngayon. Kumbaga ito na yung sabi nga ng spokesperson ni BP Leni, si Attorney Barry Gutierrez, ang malinaw dito, kahit naman sa headline si Robredo na yung clear second. So ibig sabihin, ang laban talaga na ngayon, malinaw na Marcos versus Robredo. Yan, positive yan sa atin. Bakit positive yan, mga kabunyog? Bakit positive? Ay kasi ang tagal-tagal simula pa noong simula pa noon 2020 hanggang January, February, March, April, May, June, July hanggang September, hanggang nga October 2021. Ano ba si BP Leni? Pang ilan lang siya. Nangunguna sa survey si Sara. Pumapangalawa si Bongbong Marcos. Pumapangatlo si Isko. Pumapangapat si Pacquiao. O pumapanglima si Leni Robredo Matagal na ganun. Mula pa noon, ang lumalamang sa survey, Sara Duterte 28%, 25% si 25% si Bongbong, 'di ba? Pumapangatlo si Isko. Si Isko 22%, 20. Si Isko. Pumapangapat si Pacquiao, 12%, si Leni Robredo 8%, minsan nga 7, minsan pa nga 6. 'Di ba? Yun. Matagal 'yon. Matagal na ganon. Hanggang October ganon ang standing ni BP Leni, 6 to 8%. Yun yung diyan. Pero ngayon, kita nyo sa survey, umatras na si Sara. Di natural yung supporters ni Sara napapunta kay Bongbong. Yung supporters ni Bongo napapunta kay Bongbong. Pero si BP Leni tumaas from 8 to 10% to 20%. Kaya tama ito, tama itong sinasabi dito. Yan. Yan. From 8 to 20%. Yan ay malaking achievement. Yan ang yan ang malaking achievement ngayon. Kita nyo, nakaano yan nakalagay sa line graph. Tingnan nyo yung line graph yan si BP Leni may panahon pa nga bumababa Anong month ba yan? Tingnan niya natin. Yan, analyzing nyo Analyzing nyo mga kabunyog. Tingnan nyo. September 2020, 8% si BP Leni. January 2021, 7% pababa. April, pagitan ng yung buwan ng May, 6% na lang. Tapos nung July nag 8%. August, mga August yan yung ganyan. Tapos from 8% ng August, ngayon, ngayong December 20%. Ano ba yan? Tingnan nyo, tingnan nyo yan. Yang si Bongbong Marcos at saka Sara, nandyan na yan lagi sila sa taas kahit sa simula pa. Nandyan na yan. At imagine niyo, nag-combine na yung Bongbong Marcos at Sara na boto, pati Bongo, pero 53% pa rin. 53% pa rin lang. Di ba? So, maano yan? Tama ito. Tama itong tuloy-tuloy ang pag-angat ni Leni. Salamat mga kakampings. From 8% to 20%. Sa ranking, from 6th
Bakit 6th? Ay dati nga, nangunguna si Sara, pumapangalawa si Bongbong, pumapangatlo si Isko, pumapangapat si Pacquiao. O, panglima si BP Lenny. Ano? Panglima si BP Lenny. Dati. O ngayon, second na. Second na. O, malinaw na. So ngayon, ang malinaw na dito, wala na tayong duda, ang laban natin ay labanan ng Marcos versus Duterte. Marcos na versus Robredo. Diyan na. Yan na yung laban. Yung mga isko-isko, wala na sa eksena. Wala na sa equation ng Isko. Wala na sa equation ng Pacquiao. Wala na ang Lacson. No. Ngayon, so ibig sabihin nito, positive yan. Bakit? Malinaw na ngayon. Labanan ng Marcos versus Robredo. Ay dati, mayabang pa si Isko Moreno. Siya raw ang pangalawa eh. Talo niya pa nga daw si Robredo. So wala na yun. Wala na. So, ito na. So malinaw na rin dahil Marcos versus Robredo yan, so malinaw na ang laban ngayon, labanan ng katotohanan versus kasinungalingan. Di ba? Labanan ito ng mabuti versus masama. Di ba? Labanan ito ng kabutihan versus kasamaan. So maganda yan. Ano na tayo? Mayroon ng clear-cut na demarcation. Dati kasi, nakakalito pa noon, di ba? Bakit nakakalito? Oh, marami pang pagpipilian ng tao. Parang nandyan pa si Isko Moreno, nandyan pa si Pacquiao, nandyan pa si Lacson. Kaya nakakalito pa. To the point na si Isko Moreno kumukuha pa ng 20% ng boto, 18%. Si Pacquiao, 12%. Eh ngayon, malinaw na. Robredo versus Marcos na ito. Oh, dahil Robredo versus Marcos na, pwede na nating ipakita sa tao kung ano ang at stake dito. Wala na. Ano na to? Pabor na to sa atin. Ang importante naman sa atin, ngayong December, maimarka natin na ang labanang ito ay Robredo versus Marcos. Okay? Saling pusa na lang si Isko. Tama si Manny Rojas. Ha? Yan yun. Wag nating baliwalain yung survey, pero wag din tayong patatalo dyan. Hindi totoo yan. Ha? Bakit? Ha? Ano ba namang ine-expect natin, mga kabunyog? Ano bang ine-expect natin? Tingnan nyo ha. Oh, si BP Lenny galing ng 8%, bumaba ng 6%. Ine-expect ba natin na this early magiging 50% na si BP Lenny? Hindi. Hindi naman ganun yan. Hindi naman ganun yan. Bakit? Ine-expect ba natin na napakatagal ni BP Lenny nasa 6 to 8% mula 2020 hanggang September, August 2021, nasa 6 to 8% siya? Ine-expect ba natin na ngayong December bigla mag-50% siya, 60%? Natural hindi. Hindi yun. Ha? Hindi po yun. Huwag tayong dyan. Ha? Yang survey na yan, huwag nating baliwalain. Maging guide natin yan. Maging challenge sa atin yan. O, ganyan pala. O, at sa totoo lang, kahit sila Bongbong Marcos, hindi naman dyan masyadong magkakampante. Bakit? Ano bang, alam naman nila na kaya lumakas si Bongbong kasi dahil kay Sara. Nagsanib yung persa nila eh. Pero, si BP Lenny, hindi nila madi-discount. Lumalakas. Lumalakas. Sa kabila ng walang pera, sa kabila ng walang makinarya, karamihan ng mga governors, mayors, congressmen, PDP laban, lakas CMD. Pero bakit naking 20% si BP Lenny? Di ba? Di ba? Yun. Hindi yun. Hindi madaling ma-achieve yung 20% na yan. Wala kang pera, wala kang makinarya, walang maraming politikong sumasama sa iyo, di ba? Ang karamihan ng mga politiko nakaasa pa rin kay Duterte dahil sa ilalabas na pundo ng gobyerno. O yun. Ngayon, ang maganda, tama itong sinabi ng Rappler at karamihan ng dyaryo, anong sabi nila? So ang malinaw na ngayon, Marcos versus Robredo. So maganda na yan. So maganda na yan, mga kabunyog. Kasi nakakagulo sila Isko Moreno, nakakagulo si Pacquiao, nakakagulo si Lacson. Ngayon wala na. Hindi na. Kung dati kasi parang ang lumalagay, ang oposisyon maraming pagpipilian eh. Kumbaga kung butante ka, ayaw mo kay Marcos, ayaw mo kay Duterte, ayaw mo sa Marcos Duterte, marami kang pagpipilian. Nandyan si Pacquiao, nandyan si Isko, nandyan si Lacson. Tapos nandyan si BP Lenny. Pero ngayon hindi na. Lumilinaw na ngayon, Marcos, Robredo. So yan. So labanan na ito ng administrasyon versus oposisyon.
So pag sinabi mong administrasyon, Marcos yan. Pag sinabi mong oposisyon, Leni Robredo na yan. So malinaw na po yan. Malinaw na. So ngayon, pwede na nating pag-usapan. Gusto ba nating ipagpatuloy ang mga pinagagawa ni Duterte? O gusto na nating baguhin ang Pilipinas? Doon na. Yun na yung narrative na tutumbukin natin. Di ba? O sabi ni Gonzales, takot nga si Amy sa early bird eh. O yun. Kaya yung mga nanonood sa atin dito, si Insurrecto po, professor po tayo. Hindi po tayo pwedeng mag-fake news. Kung ano lang yung totoo, doon tayo. Di ba? Kung ano yung balita, a-analyze natin. Ang ibang mga viewers ko, ang ibang fan ko, attorney, wag mo nang ipakita na si Bongbong Marcos ay nangunguna daw sa survey. Hindi. Hindi po. Yan yung balita eh. O sige, yan ang balita. Lamang daw si Marcos. O sige. Pero, unang punto, malayo pa ang eleksyon. May 9 pa yan. May 9. Kahit naman yung mga nakaraang surveys, kininto ko na yung kagabi, 2004, sa survey ng 2004 elections, ang nangunguna sa survey si Raul Roco. Si Raul Roco. Raul Roco ang nangunguna nun. Malayo si GMA, malayo si FPJ, malayo si Lacson. Pero nung nagsimula na yung kampanya, ang nangyari ngayon, hindi kinaya ni Raul Roco yung yung kampanya kasi popular siya, malakas siya sa kabataan, pero nung gumagana na yung kampanya, umiikot na sa buong Pilipinas, usapin na yan ng makinarya, usapin na ng resources. Kinapos sa makinarya, kinapos sa resources si Raul Roco. Kaya yung popularity niya wala na. Hindi na kinaya hanggang sa yung health niya bumigay. A week before elections. Hindi na kinaya ni Raul Roco. Yan yung 2004 elections. Yan yung 2004 elections. Yung 2016 election, 2010, lamang din diyan si Villar. Malakas si Villar. Nagko-close fight sila ni Pinoy. Si Gibo, malayo na talaga si Gibo. Pero nung lumalapit na yung eleksyon, nakikita na ng mga tao kung sino si Villar. Yung pinagmamalaki niyang sipag at tiyaga, yung lakas ni Villar nawawala. Bakit? Nalilinaw sa tao na si Villar ay Villaruyo. So sabi ng mga tao, pag nanalo si Villar, para din pala tayong Arroyo. Ayaw na nga natin kay Gibo Teodoro na kandidato ni GMA, tapos magbibilyar pa tayo, Villaruyo yan. So naging malinaw ngayon sa tao, ay wag na tayong magbilyar. Wag tayong magbilyar, kandidato pala yan ni Arroyo. O, di wala. Di ba? So ibig sabihin, habang papalapit yung election, magkakaroon na ngayon ng mga issue sa kandidato. Magkakaroon na ng mga debate. Dito na lalamang si BP Leni. Bakit? Matatakot ba si BP Leni pag lumitaw na yung mga issues? Wala. Hindi siya matatakot. Bakit? Wala namang issue laban sa kanya. Ano bang issue sa kanya? Lugaw? Ano daw? Hindi raw matapang? Yun lang naman eh. Si Bongbong Marcos, ang daming issue. Corruption. Diba? Yung record ng kanilang pamilya, ano yan hindi lang ngayon na pag-uusapan, pero pagdating ng eleksyon, sesentro yan. At nakita nyo, noong 2016 election sa Vice President, paano natalo si Bongbong Marcos? Sa debate. Sa debate. Sa debate, hindi kinaya ni Bongbong Marcos ang debate. Ang ginagawa ni Bongbong Marcos, ayaw niyang gumamit ng mainstream media. Ayaw niyang gumamit ng mainstream media. Bakit? Sa mainstream media kasi, siyempre, responsible journalism yan. Ethical journalism yan. Hindi ka pwedeng mag-fake news. Hindi ka pwedeng magsasite ng mga sinasabi mo, ng mga data mo, ng mga information na hindi supported ng facts. Hindi pwede yan. Sa responsible journalism, yung formal na journalism, yung totoong journalists, hindi sila pwedeng magsasite ng mga balita na walang source. Hindi sila pwede, kahit yung ini-interview, halimbawa si Bongbong Marcos, hindi pwede si Bongbong Marcos magsasalita ng kasinungalingan sa mainstream media. Kasi maku-call out yung attention niya maku-call out na kasinungalingan yung pinagsasabi niya. Kaya anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Ang ginagamit nila yung labas sa mainstream media, yung labas sa responsible na media. Yung medyang hindi nare-regulate, alin yon? Yung medyang hindi na monitor, yung mga vloggers.
yung mga trolls. Doon. Kaya nakikita nyo, kasi doon, yung nakikita nyo ngayon, ang daming vloggers, mga TikTokers, YouTubers, ang dami niyan. Yun, nagkakalat ng fake news. Ay hindi naman yung pwedeng saklawin ng responsible journalism kasi hindi naman nila tinituring yung sarili nilang journalists. Kaya doon kinakalat ni Marcos yung propaganda. Pero pagdating sa mga presidential debates, hindi pwedeng propaganda lang yung sasabihin mo dyan. Di ba? O tulad nun, pwede bang sabihin ni Bongbong Marcos sa debate na sasabihin niyang wala namang napatunayan sa amin, wala pa kaming kaso na tinalo kami. Wala pang napatunayan na magnanakaw kami. Ay hindi pwede yun. Marami ng decisions ang ating korte. Yung Sandigan Bayan, yung Supreme Court natin, may mga decisions yan. Decided cases yan. Mayroon din yung Swiss Federal Court. Mayroon din yung New Jersey Court, yung Hawaii Court. Hindi niya pwedeng baliwalain yan. Kaya pagdating na ngayon sa formal debate, wala. Maaano na ito si Marcos, mai-expose. Mai-expose siya dyan. Kaya ayaw ni Marcos sa mga formal debates. Gusto niya mga vloggers na lang, mga vloggers. Saka nagba-vlog na lang siya. YouTube, TikTok, yun. Pero hindi pwede yan. Alangan namang eleksyon ng presidente ng Pilipinas, hindi ka sasabay sa debate. Doon mai-expose siya. Mai-expose si Bongbong Marcos. Kaya tama yung observation ng marami. Kapag lumarga na yung kampanya, mai-expose na si Marcos kasi lilitaw na yung maraming issue. Lalo na pag nagkaroon ng presidential debate, magaling lang si Marcos magsalita. Siyempre, articulate siya. Magaling siya magsalita. Pero kahit naman magaling ka magsalita, kung kasinungalingan naman ang sinasabi mo, makikita yan ng tao. Makikita yan ng tao. Naalala nyo yung vice presidential debate? Si VP Leni hindi naman magsalita, hindi bombastic, hindi charismatic. Pero napaka-sharp ng kanyang delivery. Totoo yung sinasabi niya. Ay si Marcos may paganyan-ganyan pa. Ay pero kasinungalingan naman. O di wala. So yan. Kaya tayo? Wag po tayong pagdating na ng kasi i-scrutinize ka na ng publiko eh. Kasi kampanya na yan. Kampanya na. Debate, presidential debate, i-scrutinize ka na ng politiko dyan. Ng publiko. Pag in-scrutinize ka ng publiko, makikita na ng tao sino yung nagsisinungaling. Sino yung may kakayahan. O dyan, makikita na yan ng mga tao. Sino yung may achievements. Yan na yung pag-uusapan dyan. Dyan nalalamang si VP Leni. Walang mababatong issue kay VP Leni. Kung ano-ano lang yung mga sinasabi, pero wala yan. Samantalang ang Marcos, yan. Yung issue na yan ng cocaine. Sasagutin niya yan. Si Duterte na mismo, weak leader daw si Marcos, sasagutin niya yan. Kaya po ito? Maganda itong pinatutunguhan natin. Si VP Leni from 8% to 20%, magandang achievement yan. Ang hirap niyan. Ang hirap. Kasi wala kang pera, wala kang makinarya, pero nagawa mo yan. Nagawa yan. At yung nangyari kay Raul Roco na malakas pero hindi kinaya, hindi mangyayari yan kay VP Leni. Kasi si VP Leni, kahit wala naman siyang mga politiko, walang maraming politikong sumasama sa kanya kasi alam na walang pera si VP Leni. Pero kaya ni VP Lening i-launch ang isang nationwide campaign kahit wala siyang partido, kahit independent siya, kahit ang Liberal Party ay wala ngayong masyadong makinarya, mahinang-mahina na ang Liberal Party, kahit wala siyang malakas na political party, pero kita naman na nakikipagpukpukan si VP Leni. Kita nyo yung sabay-sabay na caravan motorcade, sabay-sabay sa buong Pilipinas. Hindi nagawa yun ni Bongbong Marcos Jr. Si Bongbong Marcos Jr. Nakapagsagawa ng motorcade, pero paisa-isa. Paisa-isa. Inuna niya muna sa Tagum, Davao del Norte, tapos nag-Quezon, nag-Batangas, paisa-isa. Si VP Leni kayang magsabay-sabay. Kaya niyang magsabay-sabay. Nung magkaroon ng bagyo, itong Typhoon Odette, minsan pa napatunayan ang kakayanan ni VP Leni. Sino ba yung kaagad-agad nagresponde, tumugon? Kinaumagahan lang, nandun na sa Bohol si VP Leni. Naikot niya na yung Cebu. Napuntahan niya na yung Negros, Iloilo, Surigao, pati Palawan, pinuntahan ni VP Leni.
Oh, maiikot mo ba 'yon? Maiikot mo ba yung mga lugar na yan kung wala kang makinarya sa baba? Kung wala kang makinarya sa baba, bakit hindi nakipagsabayan si Isko Moreno? Bakit hindi nakipagsabayan si Manny Pacquiao? Wala naman silang makinarya doon sa mga lugar na 'yon. Wala namang mga makinarya sila Manny Pacquiao, sila Isko Moreno, sila Lacson. Walang makinarya sa baba. Ha? Yung alimbawa yung mga ano na 'yon, Leyte, Samar, Cebu, Negros, Iloilo, Surigao, Agusan, Palawan, walang makinarya si Isko doon, walang makinarya si Lacson, walang makinarya si Pacquiao. Walang makinarya si Pacquiao, kaya hindi na lang sila nakipagsabayan. Wala. Piling lugar na lang ang pinuntahan ni Pacquiao, saka si Isko pumunta na lang sa Cebu eh. Kasi inaalagaan ni Isko si Gwen Garcia, kasi yung Garcia may nagmamarkos, may nag-iisko. Yung kapatid ni Gwen Garcia, si Congressman Pablo Garcia Jr., Isko Moreno yata eh. So doon na lang pumunta si Isko. Pero sa ibang lugar hindi niya nakinaya. Sino yung kinaya na from Bohol to Cebu, to Iloilo, to Negros, to Surigao, to Siargao, to Dinagat, hanggang Palawan, si BP Leni. Si BP Leni. 'Di ba? So ibig sabihin, may makinarya si BP Leni sa grounds. May makinarya, 'di ba? At pagpunta ni BP Leni, namimigay ng assistance, namimigay ng ayuda, 'di ba? So ibig sabihin, kinaya niya 'yon sa mabilisang panahon. Yun yung hindi kinaya ni Raul Roco noong 2004. Malakas siya nung una pero hindi niya na na-sustain. Hindi niya na na-sustain. Yun din yung naging problema ni Miriam Defensor Santiago noong 1992. Noong una malakas si Miriam Defensor Santiago lalo sa youth. Malakas. Pero pagdating na dun sa kampanyang aktual, yung kampanyang aktual na, yung popularity ni Miriam hindi na kayang masustain. Bakit? Bakit hindi na kayang masustain? Kasi gumalaw na yung makinarya ng kandidato. Siyempre, ang may makinarya noong 1992 election, si Mitra, laban ng Demokratikong Pilipino. Karamihan ng mga kongresista noon, governor, mayors, LDP ni Mitra. Ang isa pang may makinarya noon, si Danding Coangco, yung Nationalist People's Coalition. Siyempre, si Ramos, dahil siya ang in-endorse ni Cory, nagamit ni Ramos yung makinarya ng gobyerno. Kaya, ang nanguna na noon sa elections, nangunguna na ngayon si Danding, nangunguna na ngayon si Mitra, nangunguna na si Ramos. Yung lead ni Miriam na sobra-sobra nung una, unti-unti bumawas na. Kasi wala siyang machinery. Yun yung nangyari nung 1992. Kaya dito sa election sa 2022, malakas ka nga tulad ni BP Leni. Ang tanong, hihina ba yan pagdating ng start ng kampanya? Hindi. Kasi mayroon siyang makinarya eh. Mayroon siyang makinarya. Makikipagsabayan siya kay Bongbong Marcos. Hihina si Leni Robredo kung malakas na sana siya ngayon, tapos pag start ng kampanya, may makinarya si Marcos, may pera, si Leni ay wala, talo. Hindi makakahabol. Pero kita nyo naman, pag-responde pa lang sa bagyo, yung pananalanta ng bagyo, nandun na si BP Leni, di ba? Di ba? Nakikita nyo? Sino ba yung unang nakapag-responde? Si BP Leni. Kung wala kang machinery, wala kang tao sa grounds, huwag nyong sabihin, ay Vice President naman kasi siya. Hindi yon. Kahit Vice President ka, kapag wala kang volunteer sa grounds, walang gagalaw para sa'yo. Di ba? Hindi mo hawak yung politiko, hindi mo hawak yung governor, hindi mo hawak yung mayor, hindi mo hawak yung congressman. Paano ka kikilo sa grounds? Si BP Leni, kahit hindi niya hawak yung mga governors, kahit hindi niya hawak yung mayors, hindi niya hawak yung mga kongresista, kalabang partido pa nga eh. Halimbawa sa Bohol, yung governor doon, si Art Yap, kalaban nila yun eh. Kasi kay yun, tao yun ni GMA, lakas CMD yan, di ba? Si Art Yap ng Bohol. Pero bakit kaagad-agad kinaya ni BP Lening maikutan ang Bohol? Kasi may sarili siyang machinery, may mga volunteers. People's campaign nga eh.
So yun, yan yung ano natin, yan yung maganda dito. Yan yung maganda. Lalakas pa ito si BP. Lalo ito itong nangyari dito sa Udet, itong pagbagyo na ito, nakita ng tao kung sino yung kaagad-agad umaaksyon, si BP Leni yun. Nakita ng tao kung sino yung kinayang maikot ang napakaraming lugar, si BP Leni yun. Si Bongbong Marcos, ilang lugar lang ang pinuntahan. Pumunta pa nga ng Masbate na hindi naman sinalanta ng bagyo. Bakit? Politika. Politika. Obvious naman na politika yung pinuntahan ni Bongbong Marcos. Pumunta ng Masbate City, hindi naman, ng Masbate. Ang Masbate part ng Bicol. Hindi naman nagrabe ng bagyo ang Bicol. Pero pinuntahan ni Marcos yung Masbate. Ibig sabihin, politika yun. Politika. Si BP Leni hindi. Si BP Leni umikot, sabi niya, ayaw ko na munang dalhin ang politika dito. Hindi yan yung pinuntahan ko dito. Napakalinaw. At sa dami ng lugar na pinuntahan ni BP Leni, hanggang Palawan, pinuntahan ni BP Leni, hanggat Dinagat Islands, hanggang Siargao, o yun. Ngayon, nakita yan ng Visayas at Mindanao. Nakita yan. Nakita kung sino yung may kakayahang magresponde sa mga tulad nitong may kalamidad. Sino yung mapagkalinga? Si Bongbong Marcos ang pinupuntahan, mga politiko namigay ng 1 million, 2 million. Si BP Leni ang dala-dala ayuda, direkta sa tao. Direkta sa tao. Sinisiraan si BP Leni. Nakikita nyo yung mga paninira sa kanya? Ang sabi, pumunta dito, wala namang dala-dala. Sinong nagrereklamo nun? Yung mayor, yung mga congressmen at governors nakakampi ni Bongbong Marcos. Kasi hindi naman talaga pumunta si BP Leni para dun sa mga politiko. Pumunta siya para sa mga tao. Kaya yung ayudang binigay niya direkta sa mga tao. Hindi naman pera ang dala-dala ni BP Leni, ayuda na direkta sa tao. Yung mga kagyat na pangangailangan ng mga tao. So yun, So yan mga kabunyog. Itong si Amy Marcos tuwang-tuwa, Tuwang-tuwa. Sabi ni Amy Marcos, yes, it's come as an enormous surprise. It's a huge windfall. My brother has been working quietly all these years, but the truth is we have been out of fashion for such a long time. We are surprised that we are back in style. Wow, back in style na daw sila. Back in style na daw ang Marcos. Sabi ni So ito yung sinasabi nilang back in style panoorin niyo. So, nakita nyo yon mga kabunyog? Yan yung sinasabi ni Amy. Back in style daw sila. So, nakita nyo yon mga kabunyog? Yan yung governors. Amy. So, nakita nyo yon mga kabunyog? Direkta sa tao. Sinisira. O yan. Yan mga kabunyog. Yan yung ni Amy.
Yan yung back in style. Yan yung mga dapat nating pag-isipan mga kabunyo. Gusto ba nating makabalik yung mga na yan, yung angka na yan na matagal na nagpasasa sa ating bayan? Ano? Gusto ba natin na bumalik sila? ano? Ah, ito yung sitwasyon ng bansa natin ngayon. Tingnan nyo, sa Bohol, nagkakaroon na ng looting sa Bohol mga kabunyo. Bohol looting feared with food running out. So, nagkakakulangan na ng pagkain sa Bohol. Matinding sinalanta ng bagyong Udet ang Bohol, mga kabunyog, mga kakampings. So dito may na-monitor na nagkakaroon na ng looting. Ha? Pinapasok na yung mga grocery stores, mga tindahan, pinagnanakawan na, sa sobrang kahirapan ng mga tao. Sa pananalanta ng bagyo, wala nang makain, nagkakaroon na ng mga looting. Yan po. Kaya si Sambal, sa Iligan City, kumusta po kayo? Nagpapagreet si Sambal eh. Anyway, nakikita nyo ang kalagayan natin. Marami na ang nagugutom. Sa Bohol nagkakaroon na ng pangamba na lalagan, nagkakaroon na ng mga report ng looting, yung sa pilitang pagnanakaw, pinapasok yung mga grocery stores, tindahan, nagnanakaw na ang mga tao, sa pilitan na sa tagutom. At kanino mo ipapaubaya yung ganitong sitwasyon? Dito kay Bongbong Marcos Jr. Sabi nga mismo ni Ferdinand Marcos Sr., ang anak niya daw na si Bongbong ay tamad, lazy. Sabi din ni Duterte, weak leader. Kita nyo, ilang araw bago nakaresponde si Bongbong Marcos Jr. Wala. Kung iisipin nyo, dapat ang bilis niyang magresponde kasi kasama niya si Sara, administration party sila eh. Maraming governors, mayors, congressmen na hawak nila. O di dapat ang bilis nilang magresponde. Pero sinong naunang magresponde? Si BP Leni. Yan yung mahusay. Yan yung matino. Kaya ito nga nangangamba na nga ang mga yung mga foreign investors nangangamba na sa panalo ni Bongbong Marcos. Nangangamba ito, UK think tank, Marcos win in 2022 a risk to Philippine recovery. Risk raw. Ibig sabihin, hindi raw maganda sa investments at sa recovery ng ekonomiya ng Pilipinas. Bagsak ang ekonomiya natin, tinamaan, nagkaroon ng COVID pandemic, maraming nagsara, maraming nawala ng hanap buhay. Tapos tinamaan pa tayo ng bagyo. 9 regions halos ang nahagip, Visayas, Mindanao. Tapos may COVID pa, hindi pa nawawala. Kanino mo ipagkakatiwala ang bansa? Dito kay Bongbong Marcos Jr. Kahit nga yung mga foreign investors nangangamba nababahala. Kaya tingnan nyo yan balita yan UK think tank. Ano ba yung UK think tank na yan? Yung Pantheon Macroeconomics. Nag-aano sila? Nangangamba sila kapag nanalo si Bongbong Marcos, yung economic recovery ng Pilipinas at yung investment ay malalagay sa alanganin o risk. Malalagay sa risgo. Kumbaga, bakit? Unang-una, wala namang malinaw na plataforma si Bongbong Marcos Jr. Ano bang plataforma niya? Wala. Unity, pagkakaisa. Hindi pwede. Hindi uubra yung pagkakaisa lang. Sinong nagkakaisa? Sila ng mga mandarambong? Sila ng mga magnanakaw? Hindi. Sama-sama tayong babangon muli daw. Paano babangon? Anong programa? Wala. Pinagmamalaking achievement niya itong Bangi Windmill. Hindi naman kanya yan. Ginawa yan ng dayuhan. Yung Northwind Corporation. Swedish yata yan. Ang gumawa niyan. Siya lang naman ang nagperma ng business permit niyan. Yung mga permits, tapos aangkinin niyang kanya. Lahat ng pictures niya, yan na lang yata ang pinapakita. Akala mo naman kanyang project. Kaya nakakalungkot ito mga kabunyog. Kahit ang mga foreign investors nangangambay, risky. Ang ibig sabihin ng risky, delikado. Delikado para sa Pilipinas pag si Marcos ang naging presidente. Hindi na yan tayong nagsasabi UK think tank.
Bakit? Bakit nangangamba sila? Una, alam naman nila ang katangian ng Marcos, magnanakaw. So ibig sabihin, sa tingin ng mga foreign investors, lalala ang korupsyon. Pangalawa, ang mga kasama ni Bongbong Marcos, mga magnanakaw. Dahil magnanakaw ang mga kasama niya, mga mandarambong, anong mangyayari sa gobyerno? Panay ano na naman yan, palakasan, ano? At ang kakampi ni, ang mga kasamahan ni Marcos, lalo yang magiging lalong lalala ang korupsyon sa gobyerno. Ang mga foreign investors, ang mga dayuhang negosyante, syempre ayaw nila ng korupsyon. Gusto nilang magnegosyo sa isang bansang walang korupsyon. Kasi kapag may korupsyon, pag nagpapapirmit ka pa lang ng mga negosyo mo, ang dami mo nang bibigyan ng lagay. Ayaw niya ng mga foreigners. Ay sa tingin ng mga foreigners, ng mga foreign investors, pag si Marcos ang nanalo, lalong lalala ang korupsyon. Yung recovery ng Pilipinas lalong lalala. Ay nung nagkaroon nga ng COVID pandemic, yung mga foreign investors galing China, sa halip pumunta sa Pilipinas, hindi pumunta sa Pilipinas, pumunta sa Vietnam, pumunta sa Malaysia, sa Thailand. Yan yung nangyari noon. Nung umalis ng China pero hindi papunta ng Pilipinas. Kasi wala silang hindi sila kumbinsido sa Pilipinas sa ilalim ni Duterte. Ngayon, inaasahan nila na mapapalitan na si Duterte. At inaasahan nila ang papalit kay Duterte matino. Pag pumalit kay Duterte matino, mahusay, lalago yung foreign investors. Pero nang nakikita na ng mga foreign investors na parang bakit parang lumalabas ang pangalan ni Marcos na front runner sa eleksyon. So nangangamba na ngayon yung mga foreign investors. Ito yung sinasabi dito, nakakabahala, masyadong peligroso sa Pilipinas kapag ang nanalo si Bongbong Marcos Jr. So, yung sinasabing sama-sama tayong babangon muli, mahihirapan. China lang yata ang naniniwala kay Bongbong Marcos Jr. Yan. So yan, mga kabunyog, mga kakampings. So, tayo? Greet nga natin yung mga naka-online pa na mga viewers natin. Si Sambal, si Kabunyog Manny Toribio, si Alex Ruan, si Nulasba Help Me, si Ferdinand Ifundo, si Sabusap LG, si Jaymar Baligyo Macleing, si Fritzy de Lima, kahit mga makabor Marcos ito, i-greet din natin. Sabi ni BP Lenny, radikal ang magmahal. Yan siya nga pala mga kabunyog. Nananawagan tayo sa mga may mabubuting puso, mabubuting loob. Ang bunyog po ay magsasagawa ng mga relief operations para sa mga apektadong pamilya ng Bagyong Odette. Ang bunyog po is a national political party. May chapters po tayo sa iba't ibang regions ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil maraming region sa Luzon ay sa Visayas at Mindanao ang sinalanta ng bagyo, gusto rin nating ipakita na ang bunyog ay hindi lamang tayo nagtatalakay ng issue, si Attorney Enzo ay hindi lamang nagtatalakay ng mga issue. Kinakailangan tayo rin ay aktibo sa pag-respond sa panahon ng mga calamities. Kaya ang bunyog po ay magsasagawa ng relief operations. Ang target po natin, yung chapters natin sa Cebu, sa Negros, sa Surigao at saka sa Leyte ay magsasagawa po ng mga relief operations. Kaya po natin kasi may chapters tayo dyan sa mga lugar na yan. Yan po, 4 na area. Kaya nagre-raise po tayo ng pundo, tumatanggap po tayo ng cash donations. Kung in-kind donations, pwede rin. So naka-flash po dyan ang ating padadalhan ng monetary donations, GCash, BDO account at saka PayPal. Nandyan din po yung mga drop of points, yung mga drop of points, yung pagdadalhan ng mga in-kind na support, bigas, sardinas, noodles, mga damit, kung ano-anong pwedeng maipadala natin. Ang unang batch ng padala ng ating mga suporta ay ngayong 26 to 30. So ngayong 26 to 30, ang ating National Secretary General si Colex Suliman ay mula dito sa Manila at Bicol ay pupunta na po ng Leyte. Doon muna magsisimula. Kaya po ito, kung makakapagpadala po kayo ng mga donasyon, sardinas, bigas, dilata, damit, dadalhin na po natin yan mula 26 to 30.
So, kung may suporta po kayong maipapadala. Ganon din sa monetary donations, tinatanggap din po natin. Para po tayo maging transparent, ito po, araw-araw po, i-update namin kayo. Ngayong araw, kahapon po tayo nagsimulang mag-update. Kahapon po, 13,001.36 ang donations natin. So, ngayong araw, ang kabuuang donations na po natin ay ang kabuuang donations po natin ngayon, mga kabunyog, mga kakampigs, ay 43,000 po. Dati po kahapon 13,000. May nadagdag pong cash donations, nagbigay ang Bunyog Pampanga ng 20,000. Si RAB. Si RAB po, initial po yan ang pangalan niya. Hindi po kasi natin sinasabi yung pangalan. RAB, 5,000. Yan, naka-screenshot po naman yan. Yan po pinadala niyang 5,000. Ito, yung mga pinadala nila, yan. So yan po So yan ang pinadala nila. Ang pinadala po ay 20,000 galing Bunyog Pampanga, 5,000 kay RAB, si EB ay 3,000, si NF Junior ay 2,000. So ang total po ngayong umaga ay 43,001.36. So yan po, mga kabunyog, mga kampik, transparent po tayo sa donations na to. Pinupost po natin yung mga padala. Pinupost po natin yung mga padala. Kung mayroon po tayong hindi pa na i-record dito para ngayong araw, pero nagpadala kayo, paki-PM po ako, baka hindi ko pa po nakikita yung padala nyo para po ma-check natin. Mga kabunyog, mga kakampigs, idadagdag ko po yan para naman bukas. Kung may nakaligtaan ako na nagpadala na hindi ko po na-mention dyan, alam nyo naman yung initial ng pangalan nyo. Halimbawa, Insurrecto. Ang nakalagay dyan, ER. Alam nyo naman po yung pinadala nyo. Kahapon po yan pinadala, December 22. Yan pong pinadala ng Pampanga, 20,000. RAB, 5,000. Si EB, 3,000. Si NF Junior ay 2,000. Plus yung balance kahapon ay nung 22, na 13,000. So ang kabuuan po natin, 43,000 na po. So yan po mga kabunyog, mga kakamping, suportahan po natin. Suportahan natin ang relief operations ng Bunyog. Yan po. Call for donations. Salamat po sa mga supporters ng Bunyog. So bilang pagsasara po, tuloy po ang laban. Patugtugin natin ang ating closing song. Tuloy ang laban.